Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang A Working Man, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula nang magising si Levon Cade sa kanyang sasakyan bago pumasok sa trabaho. Dumating siya sa construction site ni Garcia, at inalok siya ng isa sa kanyang mga katrabaho ng pagkain. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa mga manggagawa ang tungkol sa mga gawain sa araw na iyon, bago tumungo sa opisina upang makipagkita sa mga Garcia. Sa loob, ibinigay sa kanya ni Jenny, ang anak ni Joe Garcia, ang ilang mga bilang documents. Pagkatapos ay humingi si Jenny sa kanyang ama ng malaking pera upang matapos ang isang semester, at umaasang ipagdiwang ang okasyon. Kahit nag-alangan sa una, kalaunan ay sumang-ayon si Joe at binigyan ang anak ng pera. Samantala, napansin ni Levon ang isang grupo ng mafia na papasok sa construction site, at pinagbantaan ang isa sa mga manggagawa. Walang pag-aalinlangan, namagitan si Levon, at mabilis na nilabanan ang mga ito at pinilit na umalis. Si Jenny na nakasaksi sa insidente, ay lumapit kay Levon, at nagtanong kung siya ay may background sa militar. Tinanggihan ni Levon ang tanong, at binalaan siya na wag itong banggitin sa sinuman. Naintriga na hiniling sa kanya ni Jenny na turuan siya kung paano lumaban, inihayag na minsan na siyang tinuruan ng kanyang lolo kung paano mabali ang isang daliri. Pagkatapos ay hinalok niya si Levon ng pagkain bago umalis. Nang maglaon, binisita ni Levon ang kanyang anak na si Mary, sa bahay ng kanyang lolo. Pagdating niya ay nakita siya ni Mary, at sabik na sumugod sa kanyang sasakyan. Si Levon ay tumatagal ng ilang sandali upang makipag-usap sa kanyang biyenan, na may kustodiya sa kanyang anak. Lumalabas na nawalan ng kustodiya si Levon, pagkatapos ng kalunos-lunos na pagpapakamatay ng kanyang asawa. Dahil nakatira siya ngayon sa kanyang truck, itinuring ng korte na hindi ito angkop para sa pagpapalaki ng isang anak. Dahil dito, pinapayagan lamang siya ng 2 oras na pagbisita kada linggo. Pagkatapos ay lumabas ang mag-ama para sa hapunan, kung saan binigyan ni Levon si Mary ng isang espesyal na regalo, isang larawan nila ng kanyang yumaong ina. Nang makita ang larawan, ipinahayag ni Mary ang kanyang galit at kalungkutan sa pag-iwan sa kanila ng kanyang ina, ngunit pilit na tinanggap ang pagkawala. Nang maglaon, binisita ni Levon ang kanyang abogado tungkol sa kaso ng kustodiya para sa kanyang anak. Ipinaalam sa kanya ng abogado na lumalala ang sitwasyon, at nagtanong kung bakit ang kanyang biyenan ay nagkimkim ng ganoong sama ng loob sa kanya. Ipinaliwanag ni Levon na naniniwala ang kanyang biyenan, na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa katotohanan, ang kanyang asawa ay nakikipaglaban sa depresyon, habang si Levon ay naglilingkod sa militar. Sa kabila ng mga hamon, determinado si Levon na ipaglaban ang kanyang anak, at ibinigay ang perang naipon niya para ipagpatuloy ang legal na laban. Nang gabing iyon, nagtitipon si Jenny at ang kanyang mga kaibigan sa isang clubhouse, nagpa-party at nagsasaya. Napansin siya ng isa sa mga bartender, at ipinaalam ang tungkol sa kanya sa isang miyembro ng mafia na nagngangalang Viper. Makalipas ang ilang sandali, ang isa sa kanyang mga kaibigan ay nagsimulang makaramdam ng masama, at nagmamadaling pumunta sa banyo. Naiwan mag-isa, biglang nahanap ni Jenny ang kanyang sarili na tinambangan ng isang grupo ng mga kidnapper. Kinabukasan sa trabaho, napansin ni Levon ang mga pulis na lumabas sa opisina ni Joe. Si Joe at ang kanyang asawa ay lumapit kay Levon nang may takot, ipinaalam sa kanya na nawawala si Jenny. Nagsusumamo sila para sa kanyang tulong, ngunit tumanggi si Levon, iginiit na iniwan na niya ang kanyang nakaraan. Nag-alok si Joe ng $50,000, ngunit nananatiling determinado si Levon sa kanyang desisyon. Nang gabing iyon, binisita ni Levon si Gunny, isang dating kasama noong panahon niya sa militar. Sinabi niya kay Gunny ang tungkol sa pagkawala ni Jenny, at sinabi sa kanya na kukunin niya ang trabahong ito. Napag-alaman na minsang niligtas ni Levon si Gunny mula sa isang aksidente, ngunit nawala ang paningin ni Gunny sa proseso. Ipinaliwanag ni Levon kung gaano ito kahalaga sa pamilya.
Determinado na mahanap si Jenny, binisita ni Levon si Joe at tiniyak sa kanya na ibabalik niya ang kanyang anak. Nang gabing iyon, nagsimula siyang maghanap ng impormasyon tungkol sa bar kung saan huling nakita si Jenny. Habang naghahanap sa isang kalapit na eskinita, natuklasan niya ang isang piraso ng kwintas ni Jenny, na nagpapatunay na siya ay kinuha mula doon. Kasunod nito, sinubaybayan ni Levon ang isa sa mga tauhan ng bar at hinarap siya sa kanyang tahanan. Tinanong niya ang bartender tungkol sa pagkawala ni Jenny, ngunit iginiit ng lalaki na wala siyang alam. Naramdaman ang kasinungalingan, sinaktan siya ni Levon, at pinilit siyang magbunyag ng mga pangalan. Nang magsalita ang bartender, marami sa kanyang mga kasama ang dumating. Napagtanto ang napipintong banta, mabilis na pinatay ni Levon ang lahat ng nasa silid. Matapos kapkapan ang mga katawan, kinumpirma niya na konektado ang mga lalaki sa mafia. Bago umalis, kumuha siya ng pera, na nagbabalak na gamitin ito para suhulan ang ibang miyembro ng gang para sa impormasyon. Kinabukasan, dumating sa bahay ang mga miyembro ng gang ni Wolo at agad nilang napansin ang pagdaloy ng dugo noong nakaraang gabi. Napag-alaman na may pumupuntirya sa kanila, dali-dali nilang nilinis ang eksena at umalis, hindi alam na tina-track sila ni Levon. Sinundan sila pabalik sa safe house, maingat na sinuri ni Levon ang lugar bago kumilos. Pinasok niya ang gusali at mabilis na inatake at itinali ang isang lalaking nagngangalang Wolo. Nang magkamalay si Wolo, binalaan niya si Levon na gumawa ito ng isang mapanganib na pagkakamali. Gayunpaman, hindi na nabigla si Levon dito, at hinagis ang perang kinuha niya sa mesa kanina at humingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Jenny. Nang tumanggi si Wolo na magsalita, itinapon siya ni Levon sa tubig na nakatali sa isang upuan, at agad siyang pinatay. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisiyasat, natuklasan ni Levon na ang anak ni Wolo na si Dimi ang nasa likod ng pagkidnap. Hindi nag-aksaya ng oras, hinanap niya si Dimi. Makalipas ang ilang sandali, isang mataas na miyembro sa loob ng gang na si Yuri ang dumating sa safe house. Nang makitang patay na si Wolo, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tugisin ang sino mang may pananagutan. Nakipag-ugnayan si Levon sa isang kaibigan sa pulisya, humihingi ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Dimi. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na si Dimi ay isang lubhang mapanganib na tao, at isang pinuno sa loob ng mafia. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Levon ang address ng isang bar, na kilala sa mga kaugnayan nito sa mga organized crimes. Nang gabing iyon, bumisita si Levon sa bar, at mabilis siyang napansin ng isa sa mga miyembro ng security. Nilapitan siya ni Dougie at napagtanto nitong maraming pera si Levon, kaya inihatid niya ito sa isang lalaking nagngangalang Dutch. Pinaghihinalaang si Levon ay isang undercover na pulis, ang mga parokyano ay galit na umatake sa kanya. Mabilis silang nilabanan ni Levon, at na-neutralize ang lahat ng banta sa kanyang daanan. Nang malapit ng patayin ni Levon ang isa sa kanila, si Dutch ay namagitan at napagtanto na siya ay isang militar at nag-alok na makipag-ayos. Nanunuya na humiling si Levon ng mga droga, at pumayag si Dutch na maghain ng deal. Kinabukasan, inihatid ni Dutch ang mga ipinangako na kalakal, at nag-set up ng isang pulong sa pagitan ni Levon at ng pangunahing dealer ng mafia. Nang maglaon, nakilala ni Levon ang lalaki. Upang matiyak na si Levon ay hindi isang impostor, sinubukan siya nito bago magpatuloy sa kanilang deal. Nang makumbinsi ay iniabot nila ang mga droga kay Levon. Si Levon na hindi interesado sa transaksyon ay agad na itinapon ang mga ito. Habang nasa bar, may nakilala siyang miyembro ng gang na nagngangalang Viper, isa sa mga lalaking naroon nung kinidnap si Jenny. Ang pagtuklas na ito ay nagudyok kay Levon na umalis, at magsimulang mag-espiya sa mga aktibidad ng gang. Gayunpaman, napansin ng isa sa mga gwardya na pinapanood sila ni Levon, at maingat na tumawag para sa backup. Naramdaman ang paparating na panganib, sinubukan ni Levon na tumakas sakay ng isang motorsiklo, ngunit pagkatapos ng matinding paghabol, kalaunan ay nahuli siya ng mga tauhan ni Yuri. Habang dinadala siya sa isang van, sinamantala ni Levon ang pagkakataon na patayin ang dalawa sa mga bumihag sa kanya.
Nagawa din niyang kontrolin ang sasakyan, at itulak sa tubig upang sirain ang anumang ebidensya bago tumakas. Samantala, galit na galit si Yuri nang matuklasan ang mga katawan ng kanyang mga tauhan. Napagtanto na ang isang tao ay aktibong nagtatarget sa kanila, tinitipon niya ang buong mafia upang harapin si Dimi. Kasabay nito, napansin ni Dimi na may nangyaring mali sa deal, at tinanong ang isa sa mga miyembro ng gang. Bago pa siya makakilos, dumating si Yuri at ipinahayag na si Levon ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama, at malamang na si Dimi ang susunod na target. Kinabukasan, habang sinusundo ang kanyang anak sa paaralan, naramdaman ni Levon na nasa panganib ang kanyang biyenan. Walang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang tingnan ito, ngunit sa kanyang pagdating ay nakita niya ang bahay na nilalamon ng apoy. Walang pag-aaksaya ng sandali, pumasok si Levon sa nasusunog na gusali at iniligtas ang kanyang biyenan. Napagtanto na ang kanyang anak ay maaari ding maging target ng mafia, dinala niya ito sa lugar ni Gunny para sa kaligtasan. Iniwan niya si Mary sa pangangalaga ni Gunny, inayos niya ang kanyang sarili at naghanda para sa labanan sa hinaharap. Samantala, dinala si Jenny sa isang safe house sa ilalim ng pagbabantay ni na Viper at Artemis. Sa pagkuha ng isang pagkakataon, siya ay nakatakas mula sa pagkakabihag at tumakbo sa lansangan. Nang makita niya ang isang kotse ng pulis, desperado na humingi siya ng tulong, ngunit napagtanto lamang sa huli na ang opisyal ay nagtatrabaho para sa gang. Dinala siya ng tiwaling pulis pabalik kina Viper at Artemis. Nang maglaon, nakatanggap ng tawag si Viper mula sa isang mayamang kliyente na humiling kay Jenny para sa gabi, at walang pag-aalinlangan na tinanggap nila ang alok. Sa hideout ni Dimi, hinarap siya ni Levon na humiling ng impormasyon. Nakipagdeal para sa kanyang buhay bilang kapalit ng mga sagot, inihayag ni Dimi ang lokasyon kung nasaan si Jenny. Sinabi niya na hawak ito ni Viper, at ipinaliwanag ang tungkulin ni Viper na siyang responsable sa pangangalap ng impormasyon sa mga babae na kanilang dinudukot. Gamit ang address na nakuha, pinatay ni Levon si Dimi at naghanda para sa kanyang susunod na target. Samantala, natuklasan ni Dutch na si Levon ang nangialam sa kanilang mga operasyon, at binalaan ang gang na maging alerto. Dumating si Levon sa safe house at hindi nag-aksaya ng oras, pinatay niya ang lahat sa kanyang landas kabilang na si Dutch. Sa panahon ng kaguluhan, lumalaban si Jenny at nagawa niyang patayin si Artemis. Ilang sandali pa, nahanap siya ni Levon at pinalaya siya sa pagkakabihag. Habang tinangka nilang umalis, tinambangan sila ng mga putok ng dalawang natirang miyembro ng gang. Sa mabilis na kilos, tinanggal ni Levon ang pin sa isang granada at mabilis na pinatay ang mga ito. Nang maalis ang banta, tuluyang nakatakas sina Levon at Jenny. Nagawa ni Levon na muling pagsamahin sina Jenny at ang kanyang mga magulang, na lubos ang pasasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanilang anak. Sa huling eksena, magkasamang nagsalo-salo ang pamilya ni na Levon, Mary at Gunny sa isang mapayapang tanghalian. Sa wakas ay nakahanap ng sandali ng kaligayahan pagkatapos ng kaguluhan. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.